bata? Good morning! Napagod na ba kayo o naiinitan? Sa umaga po kami po ay nagpapasalamat. Una, sa mga bata, sa inyong 12 araw na pagtsatsaga, na pagpunta po at excited kayong pumupunta dito. Ganun din po sa mga magulang. Alam po namin, ako po magulang din, alam natin, hindi madali na igayak yung ating mga anak sa umaga pa lang. At 12 araw po ninyong ginagawa iyon. Sinisigurado ko po na yung inyong mga gawaing bahay ay isinantabi muna. O baka ginagawa sa hapon, kagaya ng paglalaba, paglilinis ng bahay, sigurado po pagising pa lang, naghahadali na po kayo sa paghahanda. Di po ba? Pero sinasabi ko po sa inyo, ang ginawa po ninyo, ang mga bata at ang mga magulang ay hindi po walang kabuluhan. Isang napaka-makabuluhang bagay po ang ginawa po ninyo sa loob po ng 12 araw. At ang bisa po nito, mga bata, excuse me, yung bisa po nito ay hindi lamang pang 12 araw. Ang sabi po dito sa ating memory verse, abisado na ba natin to sa 12 araw? Sabihin nga natin, Mateo 19, ready, go! Mateo 19:14. Sinabi, yung mga batang malalaki ang gusto ko marinig ng malakas eh. Ready? Sinabi, ready, go! Sinabi ni Jesus, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng langit. Diba? Mateo 19:14. Napakaganda po ng ating nakalagay dito na verse. Huwag daw po nating pagbawalan ng mga bata na lumapit sa Panginoong Jesus. Hayaan daw po natin sila. Dahil ang kaharian ng langit ay para po sa kanila. Hindi lamang po iyon ang ating pagtititignan ngayon. Meron pa po tayong isang verse sa Bible na pag-uusapan sa umagang ito. Ang sabi po sa Kawikaan, pag gusto mo po, sa Kawikaan 22:6. Kawikaan 22:6 po ang sabi, turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. At kung tumanda siya, hindi niya ito hihiwalayan. Napakaganda po. Paalala ko ito sa atin bilang mga magulang. At bilang mga bata rin, lalo na po yung medyo malalaki na. Yung pong maliliit, ang bigat po noon ay nasa mga magulang. Ako po ay nanay din. At siguro po, yung aking pong panganay, mas matanda pa kaysa dun sa ibang mga nanay dito. Pero totoo po yun. Pangako po ito ng Diyos. Turuan mo ang bata sa daang dapat niyang lakaran at sa kanyang paglaki, hindi niya po ito hihiwalayan. Alam niyo mga nanay, mga tita, mga ate, napakahirap po ngayon magpalaki ng mga anak. Mas simple po ang buhay nung kami po ay pinalalaki. Maglalaro kami, natatandaan ko po ang nanay ko, matutulog, pagkatapos ng klase, kalahating araw lang po ang klase. Pagkakain ng tanghali, 1:00 hanggang 3:00, matutulog, 3:00 gigising, gagawa ng assignment, pagkatapos ng assignment, magmimerienda, maglalaro po sandali, papasok lang. Ngayon, akala mo parang madali lang, pero ang mga anak natin, laging nasa cellphone, TV, wala na silang panahong maglaro sa labas. Pero ang sabi po dito, turuan. Gusto ko pong gamitin yung salitang turuan. Ano ibig sabihin ng turuan? At ano po ang ituturo natin sa mga bata para ipaglaki nila, hindi nila makalimutan? Sisimulan ko po sa letter T. Ang sabi po ng turuan, letter T, ano ituturo natin?
tiwala po sa Diyos. Tiwala sa Panginoon. Ang ibig sabihin po ng tiwala ay talagang ibigay natin sa Diyos ang lahat ng ating mga dala-dala. Ibigay po natin sa Diyos ang ating mga iniisip, ang ating mga alalahanin. Ngayon po, mas maraming mga magulang ang nagsisipagtrabaho, nagsa-sideline, nagla-live selling, kung ano-ano po kasi mahirap nga po ang buhay. At minsan po nakukulangan tayo ng panahon sa ating mga anak, pero kailangan po natin ituro ang tiwala sa Panginoon. Sa murang isip po nila, simula 2 years old, simula 2 taon hanggang 14 po, dito ngayon nandito. Lagi po natin sasabihin, matiwala tayo sa Panginoon. At maiisip po nila yon. Hindi nila makakalimutan. Yun po ang unang tiwala sa Panginoon. Pero paano po tayo lubos na makakapagtiwala sa Panginoon? Pupunta po tayo dun sa U, turuan, letter U. Ugnayan po sa Diyos. Ugnayan sa Panginoon. Makakapagtiwala lamang po tayo ng gusto sa Panginoong Jesus kung tayo po ay merong malapit na ugnayan. Ano po ibig sabihin ko ng ugnayan? Hindi yung parang alam lang natin na, siya ang Diyos o si Jesus ay Panginoon, yun lang. Meron po tayong personal na relasyon sa ating Panginoong Jesus. Yun po ang sinasabi ko ditong ugnayan. At mamaya po ipaliliwanag ko kung paano po tayo magkakaroon ng malapit na ugnayan sa Panginoon. Napakahalaga po nun na bawat paghinga natin, bawat kahirapang dinadaanan natin, bawat kasiyahan na natatanggap natin sa buhay, lagi po tayong, thank you Jesus, thank you Lord. O tulungan niyo po ako Lord. Ugnayan po, yun po ang pangalawa. Ang pangatlo po, ituturo natin sa ating mga anak, sa letter R po, turuan. Letter R naman po, responsibilidad. Alam niyo po, base po sa pag-aaral, ang sabi po, yun daw pong mga ang edad po ay nasa 40, 30, mahigit na pa, malapit na po sa 40, mas responsable daw po kesa po dun sa mga bagong mga bata ngayon. Kasi siguro po, mas instant na sila. Nung pong medyo matanda-tandang mga nanay, alam nila ang responsibilidad. Yun din po ay magandang ituro natin sa mga anak. Ano bang responsibilidad? Halimbawa po, yung mga malalaki, maghugas ng pinggan, magligpit ng lamesa, yung po mga bata, magligpit ng laruan. Natatandaan ko po yung aking anak, magkasunod po yun, 2 taon lang ang tanda. Nung panganay ko sa pangalawa, nagpapaalam po yung pag maglalaro. Mga 4 na taon na po yung isa mahigit magda 2 taon pa lang. Mami, pwede bang maglaro? Ang sagot ko po sa kanila, kung itatago ninyo yung laruan ninyo pagkatapos, kasi hindi ko na kayang gawin yun. Meron po kaming kahon na lagayan. Okay, sabi nila, okay. Yun po ay responsibilidad. Sa responsibilidad, akala po natin wala lang yun. Pero sa maliliit na bata, yun po ay responsibilidad. Maglaro sila, tatago po nila pagkaraan. Yun po ituturo natin, ililigpit nila ang kanilang mga laro. Yun po ay responsibilidad. Paggawa ng assignment, responsibilidad po yun ng mga bata. Lalo na po yung kaya na nila na sa sarili nila. Di ba, maraming may assignment, kaya naman ninyong gawin, di ba? Sasabihin ninyo, pagkatapos matulog sa tanghali o pagkatapos magpahinga galing sa eskwelahan, gagawa na ng assignment. Yun po ay maliliit na bagay, pero may value po yun hanggang sa paglaki nila. Hindi po nila makakalimutan. Yung pagliligpit ng higaan, yung pagliligpit po ng higaan, tiklupin ng konti, yung kumot, di ba? Yun po ay responsibilidad. Yun po ay ituturo natin sa ating mga anak. At hindi po nila makakalimutan yun. Letter U po, ano ba ang isang turuan? Turuan. Nandun po tayo sa pang-apat. Letter U po ulit. Ano ituturo natin? Mga usaping makabuluhan. Turuan po natin ang mga makabuluhang usapin. Yung po mga bata dito na malalaki, mag-grade 7 na. Ngayon pa lang po, maganda po mga nanay, nakakausapin natin, ano ba gusto mo paglaki mo? Ano ba gusto mo pag ikaw anong kukunin mo? Kahit sabihin mo kung hindi pa
malayo pa yun. Pero at least po ngayon pa lang, naiisip na nila, gusto kong maging doktor. Kahit sa tayo bilang nanay, naisip natin, naku, hindi ko kaya. Pero hayaan po natin silang mangarap. Hayaan po natin silang mag-isip ng para sa kanilang kinabukasan. Mga usaping makabuluhan. Ano pa po ang usaping makabuluhan? Mga pangyayari sa paligid. Tuturuan po natin na mag-iingat ang mga bata, lalo po sa hirap ng buhay ngayon, lalo po sa mga kung ano-anong mga pangyayari, tuturo po natin yon kasi kailangan po yung turuan. Mga usapin tungkol sa kahit sa gobyerno, yung madalaki na po, pwede na nilang maintindihan yon. Para po naisip nila, alam nila kung ano ang nangyayari sa kapaligiran. Hindi po chismis. Kasi minsan, meron tayong kaibigan, akala po natin, ang kausap natin, yung kaibigan natin. Pero hindi po natin napapansin, yung anak pala natin, inoobserbahan tayo. At yung chismis na dapat sa inyong dalawang magkaibigan lang, narinig po ng anak ninyo. At naikwento rin sa kaibigan niya. At naikwento, lumaki po. At saan mo nalaman yun? Yung pala, ay, sa'yo pala yun, mami. Sa'yo ko pala nalaman, ay. Sa'yo ko pala nalaman yun, mama. Kaya po, maganda po, na ituro po natin ang mga usaping makabuluhan. At yun pong letter A sa turuan, mga aral po sa buhay. Kanina po sinabi ko, ugnayan sa Diyos, ugnayan sa Panginoon. At kung meron po tayong malapit na ugnayan sa Panginoon, madali po nating ituro ang mga aral sa buhay. Dahil po sa Bible po, sa Galatia, nandoon po ang bunga ng Espiritu. Kung meron po tayong malapit na ugnayan sa Diyos, malapit na ugnayan sa Panginoon, magkakaroon po tayo ng bunga ng Espiritu at yun po ay maituturo natin sa ating mga anak. Ano-ano po ba yun? Pag-ibig, kabaitan, kababaang loob, kahinahunan. Yun po ay sasabihin ninyo, malalaman na nila yon sa sarili nila. Tama po. Minsan makikita po nila sa halimbawa po ng mga nanay. Kaya po sasabihin ninyo, minsan po napupuri yung mga anak ninyo. Alam mo ba, minsan yung teacher, nanay, o mami, o mama, ang bait ng anak mo. Alam mo ba, yung isang bata, walang baon, binigyan niya. Hati sila. Kanino po nagre-reflect yon? Sa bata po ba? Sa magulang. Ibig sabihin, yung magulang ng bata, ay itinuro niya yon. Maaaring hindi niya direktang itinuro, pero nakita ng bata na ang nanay niya marunong mag-share. Kaya po, siya din bilang anak, ginagawa niya. Yun po ang sinasabi kong mga aral na dapat nating ituro sa mga bata. Sabi ko nga po sa inyo, maaaring ang sinasabi ng tao, ngayon, mas madaling magpalaki ng anak. Kasi, andyan na, bigyan mo ng bigyan mo ng cellphone, makakagawa ka na. O kaya, pag umiiyak, buksan mo lang ang TV, manood ng bata. Nakakagawa na tayo, nakakapaglinis, nakakapaglaba. Pero po, sabi po sa inyo, mahirap din po dahil masyado po silang exposed sa kung ano-ano. At minsan po sa cellphone may mga ad po yan na hindi na nyo napapansin. Kaya po lagi po ninyong titingnan. Kasi minsan may nagpapak na mga ad na hindi dapat makita ng mga bata. So yun po ang sinasabi nating aral na dapat natin ituro. At turuan, letter S, sa huli po, turuan po natin ang mga bata na nananangan sa salita ng Diyos. Alam niyo po, marami pong libro. Halimbawa po sa math, magpakukuha tayo ng libro sa math para matuto tayo sa math. Madali po yun. Sa science po, pag may assignment ang anak natin, di natin alam, kukunin natin yung science, libro niya sa science, malalaman na natin ang sagot. Ganon din po sa ibang subject. Pero po, yung pagmamagulang, pagiging nanay, wala pong libro yun eh. Yung pong natutunan ni nanay, iba sa natutunan ng panibagong nanay at isa pang nanay at isa pang nanay. Wala pong libro.
hindi po madaling matutunan. Kailangan po nating ma-experience. Diba? At yun po ang kahirapan. Pag namali po tayo, naku, mali na. Diba? Kaya po maganda na sabi po dito sa turuan, letter N, na lagi po tayong nananangan sa kanya ng Diyos. Yun po ang ating basihan. Yun po ang ating libro kung paano po natin palalakihin ang ating mga anak. Hindi ko naman po sinasabi sa inyo na tapusin ninyo ang pagbabasa ng banal na kasulatan. Pero po, malaman po na natin na napakarami pong pangako ng Diyos sa banal na kasulatan na tayo po bilang mga nanay, bilang mga magulang, makakatulong po kung papaano po natin gagawin, papaano po natin palalakihin ang ating mga anak. Kaya po, magbabanggit lang po ako ng 3 lang po na pangako ng Panginoon na po pwede nating panghawakan. Ang sabi po sa Matthew 6:33, unahin muna ninyo, seek ye first the kingdom of God. Unahin muna natin ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang katugtong po at lahat ng mga bagay, lahat, ang sabi po, lahat ng mga bagay na ito ay pawang idadagdag sa inyo. Yun po ay pangako ng Diyos. Sabi ko po sa inyo, hindi lang po tumayo dito para lang po magsalita. Ako po, ang panganay ko po ay magpo-41 na. Ang aking po panganay ay magpo-41 na. 4 po ang anak. 41, 38, pangatlo, magte-32, at magto-25. Pero, totoo po ang pangako ng Diyos. Ang sabi po, unahin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at lahat ng mga bagay na ito ay pawang dadagdag sa inyo. Alam ko po, sa loob ng 12 araw, inuna po ninyo na dalihin dito ang inyong mga anak. Pero kagaya nga po na sabi ko sa inyo, hindi po natatapos sa 12 araw. Kaya po kasabay po noon, gusto po naming makabahagi ang CBC Kapitangan ay gusto pong makibahagi sa inyo sa pagpapalaki po ng inyong mga anak. Meron pong paglinggo po ng hapon, nandito po kami alas 4 hanggang alas 5. Alas 4 hanggang alas 5. Inaanyayahan po namin kayo. Habang kayo po ay namamahinga, 1 oras lang po yun, isama po ninyo ang inyong mga anak. Para ang 12 araw na pagtuturo na ito ay hindi lamang po matapos sa ganun. Yun po ay pangako ng Diyos. Unahin ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at lahat ng bagay ay idadagdag. Isa pa po, sabi ko po 3 lamang po ang ibibigay ko sa inyo, bagamat napakarami pong pangako. At tinitiyak ko po sa inyo, kung kayo po ay papayag na kami po ay makibahagi sa inyong pagpapalaki po sa inyong mga anak. At yun po ay sa loob lamang ng 1 oras, pag-araw ng linggo, mas marami pa pong pangako. Isa pa po, ang sabi po sa Kawikaan 3, 5, and 6, trust in the Lord. Ano po sabi? Magtiwala sa Diyos. Trust in the Lord ng inyong buong puso. Tayo po ay magtiwala sa Diyos ng ating buong puso at huwag manangan sa ating sariling lakas. Ang sabi po doon, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, sa lahat ng bagay, acknowledge Him. Kilalanin natin siya. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him. Ang pangako po, and He shall direct thy paths. Iaayos po ang daan. Marami po tayo hindi natin alam. At tayo po mga nanay, iniisip natin, kaya ko kayang pag-aralin itong aking anak. Ito kayang aking anak, pag malaki na hindi kaya mababarkada. Marami po tayong alalahanin. Pero pangako po ng Diyos, magtiwala sa Kanya at iaayos po ng Panginoon ang ating daan.
At ang huli po na pangako na gusto ko pong ibahagi sa inyo sa Jeremias 33:3. Ang sabi po, "Call unto me and I will answer thee and show thee great and mighty things which you knowest not." Ang sabi po, tumawag sa akin, sabi po ng Panginoon, at ipapakita ko sa iyo mga dakila at kamanghamanghang bagay na hindi mo man lang naisip. Napakaganda pong pangako nun, di po ba? Sabi ko nga po sa inyo, napakahirap pong magpalaki ng mga anak ngayon. Sa hirap ng buhay, sa daming mga kung ano-anong mga kapaligiran, mas simple po noon. Pero, kung tayo po ay nanghahawakan sa Diyos, nananangan sa Kanyang mga salita, hindi po tayo magkakamali. Hindi po tayo magkakamali. Sinisigurado ko po yun, mga nanay. Sinisigurado ko po yun sa inyo. Nauna po kami sa inyo. Napatunayan po namin yun. At hinahamon po namin kayo na sana po gawin din po ninyo. Ulitin ko po, ang sabi, turuan ang bata sa daang dapat niyang lakaran at sa kanyang paglaki, hindi niya ito hihiwalayan. Una po, letter T, tiwala sa Panginoon. Pangalawa, letter U, ugnayan sa Diyos. Personal na ugnayan sa Diyos. Letter R, turuan po natin sila ng responsibilidad. Letter U, turuan po natin sila ng usaping makabuluhan. Letter A, turuan po natin sila ng mga aral. At letter N po, turuan po natin sila na laging nananangal sa salita ng Diyos. Sabi ko po, ang basihan po ng lahat ng ito ay ang personal na ugnayan sa Diyos. At pagkatapos ko pong ito, meron po tayong ang ating pong pastor ay ipapaliwanag kung paano po magkaroon ng personal na ugnayan sa inyo. Pero bago po yun, gusto ko pong ipanalangin ang mga nanay at ang mga bata. Pwede po ba tayong manalangin sandali? Ama naming Diyos na kapangyarihan sa lahat, salamat po sa umagang ito, Panginoon, na sa 12 araw ay dinala mo po ang mga batang ito kasama ng mga magulang, Panginoon, na paghahanda ng kanilang mga anak, pagsasama dito ng kanilang mga anak, at ang pakikiisa, Panginoon, sa mga gawain nito. Marami pong salamat. Hinihiling po namin na ang 12 araw na pag-aaral na ito ay hindi lamang po magtatapos sa ganito. Loobin mo po, O Diyos, na ang mga nanay po ay mapalaki po nila ang kanilang mga anak na naaayon sa iyong kalooban. Ibigay mo po, Panginoon, ang mga aral, Panginoon, na kanilang natutunan para ipamuhay po nila. Dalangin po namin, Panginoon, na pagpapalain mo po ang lahat po ng nandito, ang lahat ng mga nanay, Panginoon, ang lahat ng mga bata, ang lahat po ng mga pamilya. At hindi po masasayang ang aming mga pinag-aralan, kagaya po ng pangako po ninyo, turuan ang bata, Panginoon, sa daang dapat lakaran, at hanggang sa kanilang paglaki ay hindi po nila ito hihiwalayan. Dalangin namin, Panginoon, na pagpapalain mo po ang mga salita mo sa aming mga puso, at nawa po, Panginoon, makasama po namin sila, at makibahagi po kami sa pagtulong po sa pagpapalaki sa kanilang mga anak. Maraming salamat po, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen.